Panginoon. Nagkakatipon, O Diyos, patuloy kang pupurihin at hihilingin, O Diyos, na pagharian mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Yes, Lord.
Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Panginoon, maraming salamat, O God, sa araw na ito, Diyos. Na Lord, buong mundo, Lord, ipagsisigawan namin ang pangalan mo, ang katapatan mo, ang pag-ibig mo, Diyos. Lord, paghaharian mo ang Luzon, Visayas, Mindanao, Lord, sa mga kalamidad na nangyayari, Panginoon. Lord, ikaw lang, O Diyos, O God, ang tawagin ng bawat isa, Panginoon, O God. Lord, ikaw lang ang pag-asa namin, Panginoon. Hallelujah. Lord, maraming salamat, O Diyos, na mayroon kaming boses, Lord, na itulong sa inyo, Panginoon, lahat, Panginoon, O God. Kaya, Lord, ang dalangin namin, Panginoon, O Diyos, patuloy nilang maranasan yung dakilang katapatan mo, dakilang pag-ibig mo, O Diyos, O God, na Lord, pagharian mo ang bawat isa sa kanila, Panginoon, O God. Lord, iparanas mo, O Diyos, na hindi ka nang iiwan, Panginoon, O God, sa mga pagsubok, problema, Lord. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy nilang maranasan, God, ang kabutihan mo. Dahil ikaw, O Diyos, ay hindi nang iiwan, Panginoon, O God. Pagkos, Lord, sinasamahan mo kami, Panginoon, na tawirin, Lord God, yung mga pagsubok, problema ito, Panginoon, O God. Lord, maraming salamat, O Diyos, O God, Lord. Nagkakaisa kami, Panginoon, na patuloy, O Diyos, na itataas sa inyo, Panginoon, O God, ang lahat ng mga pagsubok nito, O God, Lord. Salamat po, Panginoon, O Diyos. Sa iyo ang papuri, pagsamba at pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Good morning po. Let's pray po. Heavenly Father, thank you po sa lahat ng biyaya sa nagtangkuhan at ngayon. Lord, anniversary month na po ng aming Church of Blessed Taytay at kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil lagi kayong nariyan kasama namin sa bawat sandali. Kahit minsan hindi mo po kami pinigo at patuloy niyong pinaparamdam ang inyong kadakilaan at katapatan, Lord. Ngayon sa ika-24th anniversary, make us more excited, Lord. Yung excitement na may aabangan po kaming regalo na bubuksan galing sa inyo. Sa aming gaganaping celebration, Lord, ikaw po ang pag-provide ng lahat ng needs namin. From the place to food and to the people. We ask for wisdom, Lord, para sa lahat ng church ministers. Nawa, buong sigasig namin gawin ang lahat para sa ikatatagumpay po ng celebration namin. Itinataas din po namin sa inyo, Lord, ang aming church faith goal, which to have a place we call it own according to your will, where we can grow together and be a blessing to the community. And as a family of Church of Blessed Taytay, naway magpatuloy ang commitment ng bawat pamilya to attend church every Sunday, participate actively, and mature. Father God, as a citizen of my country, we pray for the Philippines. We ask righteousness in our government. And sa ongoing investigation, Lord, let the truth and justice prevail. Let there be peace and order in this season. We pray, Lord, for the victims of the earthquake in Cebu. Give them strength and courage, Lord, to overcome the chaos. Please provide for their needs, God. Iparamdam mo po sa kanila, Panginoon, na hindi niyo po sila iniwan, na nandun po kayo kasama nila, Panginoon, sa takot nila at sa pangamba. Nawa, Lord, ay maalala po nila kayo, patawagin nila kayo sa lahat ng kalamatin na mayroon sa Panginoon ngayon. Lord God, itinatasin po namin sa inyo ang lahat ng pastors ng Church of Blessed God. Ipagpatuloy po nila ang kanilang mga sinimulan, ang kanilang mga goals para sa kanilang church. Sa pagmumuna po ng aming head pastor na si Pastor Hiram, Lord, at ang kanilang pamilya, Panginoon, bigyan niyo po sila ng wisdom, ng good health, Lord,
papuri at pasasalamat in Jesus' name. Amen. Ayan, magkamayan po muna tayo bago tayo umupo at makinig ng salita ng Diyos. Yan, good morning sa lahat. So yung sa katabi mo, magandang umaga. Ayan, masaya ako, nandito ka. Yan, sabihin mo sa katabi mo, sa kaliwa, sa kanan, sa harap, sa likod. Sabihin natin na masaya tayo at nandito ka. I'm glad to see you and makinig sa ating online support, sasabihin ko sana support. Hindi, yung online po na nakikibahagi sa atin sa ating worship service, magandang araw po sa inyo. Alam natin po na every time you watch CSP Taytay services, kahit po ito ay na-upload natin ng gabi or morning ng Monday, ay patuloy po na kumikilos si Lord sa inyong buhay. And yung mensahe, hindi naman po yan pang Sunday lang. Yan po ay for the entire week. And even sa entire lifetime natin, pwede natin, ang maganda nga ngayon, maganda ay pwede natin siyang i-review, pwede natin i-recall yung mga mensahe. Kahit yung mga nakaraang taon pa, last week, kung na-miss out nyo pa, bago nyo panoorin itong ating worship service today, I encourage you mag-back read. Kung sa chat mag-back read or mag-back view. Okay? So, patuloy niyo po ipanalangin din ang ating media team. Sila ay nagkakaroon ng mga pagpupulong at mga pagpaplano para ma-enhance pa natin yung ating media connection or yung ating online presence. Okay? Kasi mostly of the churches ay nasa online na rin po, and may mga naabot po tayo na nasa probinsya, and yung mga members natin na nasa abroad ay patuloy po silang makikibahagi at inaabangan nila kung ano ang update din. At ano yung mga mensahe ng ating church para mapanood din nila. Kasi minsan yung off nila ay hindi naman Sunday, yung kanilang mga day off. So, patuloy niyo po na ipag-pray din po ang ating media din, even ang ating mga members na nasa abroad or nasa provinces. Okay? So, ngayon po ay
mga reminders at mga pagbati. Ayan, palakpakan nga natin. Itong araw na to is ang celebration ay Teacher's Month. Magmula po noong September, pero ngayon po yung mismong Teacher's Day. Ito po ay every October 5, talaga World Teacher's Day celebration po ito. So, Happy Teacher's Day sa ating mga guro. Meron tayong mga guro na talagang sa ang work nila ay pagiging teacher. Meron tayong mga guro sa church na ang kanilang ministry ay pagtuturo. Okay? So sa panahon ito ay kunin ko na yung oportunidad na sila ay anyayahan na tumayo. Sige, tayo po kayo. Ang teacher sa school talaga yun talaga institution na school, si Teacher Lena. Okay? And sa grade 8. Tama po ba? Sige. Tayo pa, to be recognize kaway-kaway, math teacher natin. Okay, tayo mag-tutor din. Si Ate Lovelyn. Ayan, sige po, para makilala po din kayo na si Ate Lovelyn ay pangalawang attend niya na po sa ating church. So, sila pa yung mga nagtuturo sa meron pa bang teacher talaga na nagtuturo sa school sa atin bukod sa kanilang dalawa? Meron pa po ba? Wala. Ang mga sumusunod naman ay mga nagtuturo, it's either sa Bible study o kaya sa ating extension classes. Okay? So, I want you to recognize din po si Teacher Sam. Yan ang ating student deaconess. Yan, kaway-kaway Ate Sam para malaman nila. May mga kasama tayo ngayon na first timer din. And siyempre, nag-lead sa ating kids and extension classes si Ate Jonah. Kaway-kaway na! Mahihain pa mga teacher, maniwala kayo sa hindi, pero pag nasa klase sila, all out yung mga yan. And even yung Team Muson, I want to recognize ang Team Muson. Sige, huwag na kayo mahiya. Tayo. Yung Team Muson, yung nagtuturo sa Muson, extension class. Sige na! Sila Elijah, sila Sarina, si Catherine, sila pa, si Abram, sino pa yung mga sumasama doon? Si Sarina, okay, si Abram. So sila yung mga meron pa nakalimutan? Si Elijah, syempre, ayan. Okay, so sila yung ating mga katuwang nagturo. And of course, yung ating mga nagturo ng Bible studies, nagtuturo ng dance, mga teachers po kayo. So, kasama po kayo sa environment ng ating church ministry, kasama po kayo sa mga tagapagturo. Si Ate Grace sa dance, si Ate Helen, nagtuturo yan ng tuklasin online, Bible study online sa kanyang triplets. Si Kuya Leo, si Ate Beth, pinagtulungan nila na ang ating extension, Bible studies sa mga Bible family. Sige po, ito natin ang ating mga kamay sa kanila at sa mga tagapagturo. At maging si Ate Marites Banya, nag-tutor po yan ng estudyante. Kasama po yan sa nagtuturo din. Okay, so sige, let's pray for them. Lord, we bless you. We thank you sa puso ng mga guro, sa puso po ng mga members ng church na to, ng church family na nagpapagamit sa teaching ministry, Lord. Ingatan mo po ang kanilang patotoo, ingatan mo ang kanilang puso, and Lord, more wisdom, Lord God, and eagerness, Lord God, na impart nila. Kung ano yung ibinuhos mo sa kanila, ang pagpupuno mo sa kanila ay tinatagas po nila sa mga estudyante nila at sa mga nasasakupan po nila at sa mga ma-influence po nila for the better. To be a better person, Lord God, and to be a better Christian, Panginoon. We thank you for their lives, Lord God, and we thank you dahil kayo, Panginoon, na nagbigay ng karunungan at patuloy po silang tumutugon at sumusunod sa iyo. All this we pray in Jesus' name. Amen! Amen! Happy Teacher's Day po! Ayan. Sige, mamaya pwede nyo silang batiin uli. And sa mga kababaihan naman po, ay alam ko, ito muna, yung ating 9 a.m. intercessors gathering. We encourage
you to join, kahit hindi po kayo team na intercessors, pero gusto nyo mag-level up ang inyong prayer life, matuto at makabahagi sa Intercessors Team Coffee and Prayer Time every 9 a.m. dito po sa church natin. Pwede nyo po sabayan yung mga praise team pag sila'y nag-pray na dito, nag-devotion. Pwede din po yan time to gather ng mga intercessors. So, ito po yung pinasisimulan natin, inumpisan natin last Sunday, and patuloy po natin encourage na join the intercessors team. Okay? And mamaya, much awaited, every quarter natin ginagawa na Kababaihan Fellowship. Ito po, ibang pito na. Wow! Ang pito na po ito na quarterly Women's Fellowship. At ngayon ay, mamaya ay may cooking contest pa sila. Mga nanay talaga, di ba? Very creative. So join po ang mga kababaihan. Yan, kayo ay, at huwag na po kayo uwi, doon na po magla-lunch sa event center ni Ate Lulu. Diba? May event center po siya doon sa kanyang bakuran. So, Women's Fellowship, don't miss it. Ito po ay every quarter lang para mas makakilanlan. At the same time, magpalakasan ang bawat kababaihan. Okay. Surprise yan. Surprise yung kanilang gagawin. Anong klaseng contest? With a twist yan, alam ko. Okay? So, yan. Mamaya na po yan. After service, meron lang mga kailangan ayusin yung iba. Then, yung iba pwede nandun diretso po doon. And, every Wednesday naman po ay pwede rin kayong dumalo ng ating upper room or prayer gathering every 5 p.m. dito po sa church. Yan. So, lagi natin pinanonood na ang backbone ng ating church ay prayer. Kaya, if you want to learn more and to pray with other members po, attend po kayo ng ating prayer gathering every Wednesday, 5 p.m. And yung ating 60 days prayer chain, meron pa po bang gusto humahabol kahit hindi na 60 days, ay if you want to join the prayer chain, ma-develop na po tayo ng habit of praying on that particular time. Hindi naman po kailangan isang oras, pero kung kaya niyo po yung sa oras, pero kung pumatak na ng alas 11, yan, you pray na for 5 or 10 minutes, and then, ano po yung mga prayer points ay sinesend natin sa mga group chat, and lalo na ang ating preparation para sa ating 24th anniversary sa October 19. So, ayan po ay hanggang October 18 natin ginagawa. It's a round the clock, kaya nga siya chain, it's a round the clock from 1 a.m. to 12 midnight, pero po mga nananalangin. Okay? Yan po. And lagi po natin ipinananawagan and ina-encourage na mag-schedule ng prayer walk sa inyong area. Ito naman po ay pwedeng nandito kayo sa Pilipinas, sa probinsya, o nasa abroad. Pwede po kayo mag-prayer walk. Ito po ang pang-focus ng ating prayer dito, lalo na ay magkaroon tayo ng sarili nating property as CSP Taytay. And yung kahapon pong fun run, talagang kami ni Casey, nag-walk lang talaga kami. 1 kilometro, nag-walk lang kami for 30 minutes. At, mind you po, kami po ang mabilis. Hindi, kami po ang huling dalawa ni Casey na nakarating sa finish line. Talagang in-enjoy namin yung walk namin sa Philippine Army. Quadrangle nila doon, and I congratulate everyone nag-join sa ating participate tayo sa Run for a Godly Nation na event kahapon kasama ang iba kasama ang Body of Christ. Okay, so yan po. Prayer walk kayo anywhere kayo nandun, and isama niyo po sa inyong pagpa-prayer walk din ang ating outreach kids ministry. May ginagawa si Lord dito sa lugar na to, sa Muson, Taytay. Every Saturday na po yan. Yung kahapon lang po ay pinaspon lang po namin kasi nga alas 2 pa lang ng madaling araw, ising na yung ating mga tagapagturo doon. So sabi ko kailangan nilang take off muna doon. So sa Saturday po ulit ang kanilang resume ng Muson Outreach Ministry.
Magsabi po kayo kung kayo ay tinatouch ni Lord na, actually, parang gusto kong mag-visit yan, o kaya gusto kong mag-involve sa kids ministry. Sabi lang po kayo sa amin ni Ate Jonah. Yan. Prayerfully consider. And next Sunday, every second Sunday, full pack tayo sa ating October month, yung ating anniversary month. At save the date, at every second Sunday ay ang mga young adults naman po. Kung kayo ay nasa edad na hindi na teenager at gusto nyo na mag-transition sa young adult, lalo na kung kayo ay working na or working student, ayan, join po. To be announced po yung time and venue. Or yung time po is just after the service, yung venue ay to be announced. Okay? So next Sunday po yan. And yung mga youth, and sumasama din dito yung ibang mga young adults na gusto makaranas ng camp, ay ipon-ipon na para sa youth camp sa December 27 to 30. Revivalist, yan po ay gagawin sa Cavite. May early registration na 1.5 para ma-avail nyo yung less 500 na total na registration fee. So, hanggang October 31 po yun. Yung deadline ng discounted. Okay? Ano pa po? Sabi sa inyo, jump back ang ating anniversary month. Ang mga youth ay mag-gather ng kanilang 3rd anniversary. Yung RevGen is iba-ibang churches ng Rizal at ang Quezon ay dito mag-gather. Napili ang CSP Taytay na venue para dito. So, pwede rin sumama dito ang mga young adults. Save the date, sa October 25, it's last Saturday of October. Dito pa gagawin, 10 a.m. hanggang 12 noon. So, samantalahin po natin na dito ang venue. Noong nakaraan ay sa Binangonan pa. Nagkabiyahe ang mga youth natin. Ngayon, dito na. So, invite your friends, invite your classmates to attend yung youth gathering. Dito gagawin sa October 25. Ang registration fee nila ay kayang-kaya nyo. Pwede kayo mag-sponsor ng ilang katao niya dahil 20 pesos lang po yan. Okay? So yan, all out for Jesus na kanilang RevGen youth gathering. And nakabili na po kami ng ticket para dito sa Convergence 1025. Isa si Pastor Hiram na speaker para sa Unite to Ignite conference po ito sa Cuneta Astrodome. Is October 31 to November 1. So, lapit lang po kayo sa amin kung gusto niyo pong mag-attend nito. It's a different experience po na ang ating pagdalo sa ibang body of Christ, lalo na to support yung ating senior pastors, Dr. Hiram. Save the date. 2 araw po yan. So, for only, ang regular price niyan ay 500 ang ticket for 2 days na po yun. Okay, so pag-uusapan po natin sa mga sasama kung tayo ba ay doon na maghahanap ng ating tutulugan o mag-uuwian tayo. So depende. Sabihin niyo po sa amin kung gusto niyo, if you're interested to attend. Okay? Yan. October 19. Yan na yung next na sa 3rd Sunday. Nauna yung aking 25, di ba? So para ma-excite po kayo na ang ating anniversary ay so October 19. At yan po ay gagawin natin for the second time na lalabas tayo. Doon tayo mag-celebrate. Kaya tayo naghanap din ng ground floor level lang para ma-invite natin yung ating mga elderly na gustong maki-celebrate sa atin pero hindi nila kaya umakit ng 3rd floor. And mas comfortable aircon siya. And ito po ay meron silang inihanda ang ating media team para sa ating invitation for this.
maligaw. At mamaya pwede nyo rin daanan bago kayo umuwi. Salamat sa ating media team. Yan po ay ang kanilang effort talaga. Oh. Sino si Kuya A. Talagang sinukat po nila yan. Dahil nyo lang si Kuya Adrian. O, diba? Effort talaga. Palakpakan naman natin ang media team. Woo! Sino hindi may excite sa kanilang preparasyon? Palakpakan. Come and be part of this event. Ito na po tayo talagang i-waste pa. Dinemo na, i-waste pa. Kung di pa naman kayo umattend talaga. So, palakpakan po natin yung ating mga masipag na media PM to prepare for this. And salamat po sa inyo dahil alam namin isinasama nyo to sa inyong prayers. And so if you want to have your t-shirt, you order now kasi bukas po mag-place na tayo ng order natin para umabot sa hanggang 15, October 15 yung ating t-shirt. From faithfulness to fruitfulness is only 250. Lapit lang po kayo kay Ate Beth at kay Ate Helen. Ayun, tinataas niya na yung listahan. Palista na po kayo. May nagbayad na ng in full. Pwede naman po 2 gifts ngayon at mamayang hapon na 2 gifts, di ba? Mamaya, o kaya ngayon at bukas, or ngayon, or next Sunday. Para po tayo ay may down payment na rin sa ating t-shirt supplier. Okay, 250, so place your order na. Nasa GC po yung ating mga, yun yung t-shirt size. Para alam niyo po kung anong orderin niyo na size niyo po. Okay, at itong t-shirt na po to hindi limited sa member ng CSB Taytay. Pwede po kahit na kayo first timer, second timer, pwede po yan kasi wala siyang logo, ay meron na siyang verse and gusto natin. Lahat ay magkaroon din ng ganyan. Remembrance, di ba? Taon-taon ay meron tayo anniversary picture as remembrance. Okay? So ngayon po ay meron daw po ba gusto mag-share ng kanilang karanasan kahapon? May mga nag-prayer walk sa Taytay, Munisipyo. Meron din nag-prayer walk sa Philippine Army Grandstand. Sinabayan nila ng run. Okay? Marami po sa amin first time nag-attend ng fun run. It's really fun and it's a different experience dahil kasama natin ang body of Christ in Run for a Godly Nation. Meron po ba? Meron pang gusto ayan, ito yung talagang pinaghandaan niya, si Kuya Adrian. Kaya siya yung model doon eh. Doon pala nag-practice na siya ng kanyang running. Siya yung nag-walking. So, first timer,
na 10-kilometer finisher! Ayun po, good morning po sa lahat. I-share ko lang po yung experience kahapon na first time ko mag-fun run. And ayun, nakakapagod siya kasi 10 kilometer, ayun. Tas ang expected ko, straight lang yung dadaanan, mga ganyan. Pero may mga pataas pa pala, may pababa bigla. So nakakapagod siya. Tas ayun, nakaka-bless lang kasi may habang nagra-run ako, may nakasabay akong sundalo. Ayun, military siya doon. Tapos, sabi niya sa akin, habang tumatakbo kami, yun, magkasabay, huwag kang titigil. Huwag kang titigil kasi pagka tumigil, once na tumigil ka daw, sabi niya na, yung ano ba to? Basta sa hita, pababa, yung muscle mo, kumbaga, nagbe-burn na siya parang sumasakit na ganyan. Once na tumigil ka, wala na. Parang yung buong hita mo hanggang pa ayaw nang tumakbo, ganyan. Sabi niya lang sa akin, pag ituloy mo lang, huwag kang titigil, mag-jog ka lang. Kumbaga, ayun, i-share ko lang yung sa The Chosen. Parang, doon, yung pinagbantay ni Jesus yung tatlo, na parang, nakatulog yung tatlo na gusto nilang, yung spirit nila is willing, pero yung katawang tao natin ay napapagod. Ayun lang. So, mapapayo ko lang po sa lahat na sa lahat ng race natin, wag tayong mapagod. Kumbaga, ito yung race natin na, kunyari, napagod ka na kasi sobrang bilis mong tumakbo, ganyan. Pwede tayong magbagal, pero wag tayong susuko. Ganon. Ayun lang po. Real life, yun, reflection talaga yun na sa running, sa jogging, ay ganon yung karanasan. Gayon din na sa ating spiritual life. Pag napagod, pwede magpahinga, wag lang aayaw, wag lang mag-disconnect. Okay? So, meron pa po ba? Meron bang gusto mag-share ng kanilang experience? O kaya mamaya sa inyong small group ay you share your lessons learned and yung inyong mga realization doon sa ating mga gawain. Kahit hindi doon sa front run, even doon sa kanyang mga prayer walk na nangyari. Okay? So, sa ngayon ay it's time for our communion. Yung ating mamayang tithes and offering ay mamaya po after ng ating service. If you want to have your envelope, yan, mamaya pa po kayo doon para sa ating tithes po ay dito sa white envelope, and yung offering po ay okay lang you drop doon sa ating box, and yung building fund offering ay doon sa smaller box. Praise. Yan. Sige. Palakpakan naman natin ang Panginoon sa testimony ni Adrian. Yan. No? Kami po ay marami po kami mga first time na nag-fun run. Kaya fun po talaga. Ako nga po nadyajahe kasi 1K ako. Sabi ko 1K, tas puti yung buhok. Kaya 1K ha, kasi puti yung buhok. Yun, pero ang saya po. No? Saya naman din po. Saka ginawa yun para kay Lord. Kasi ang ganda ng program may prayer, meron pong exhortation. Maganda. Kaya yung mga gustong mag-fun run, piliin nyo lang yung sasalihan nyo. No? Anyway, so ngayon po ay first Sunday, kaya we'll have our communion. So sige po, yung mga communion servers. Yan. Maupo na lang po kayo at kayo paglilingkuran. Starting next month po, ang gagawin natin, per family na po yung magsiserve ng communion. Starting next month, sa ating ika-25th year. Yan. Sige,
muna natin yung ating pagsasalwa. Tayo po tayo lahat and let's pray for the communion elements. Manalangin tayo. Lord of the harvest, we thank you. Thank you for blessing the soil. Kaya po nagproduce ito ng tinapay na aming kakanin mamaya bilang pag-alala sa aming Panginoong Jesus. At salamat din po for blessing the soil. Kaya nagbunga po ito ng ubas na aming iinumin mamaya din po. Bilang pag-alaala sa inyong anak na si Jesus. Lord, the bread which we will partake and the fruit of the vine which we will also partake in commemoration of your Son Jesus Christ. Lord, is the product of your faithfulness. And thank you for that. Kaya ang hiningi po namin, bless and sanctify yung aming pagsasaluhan. Bless and sanctify the bread and the fruit of the vine na aming pagsasaluhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen. 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 Sige po. Sama po na lang po kayo at bibigyan po kayo. Kuha po kayo. Sabay-sabay po nating kakainin. Maya sabay-sabay po tayong iinom. No? Bilang pag-aalaala sa ating Panginoong Jesus. Again, dito po, lahat po ay pwedeng makisalo. No? Everyone can participate kasi we practice open communion dito sa ating church. At ginagawa natin yan once a month lang. Bakit? Kasi yan po ay ordinance o utos ni Jesus. Ginagawa natin yan bilang pag-aalaala sa Kanya. Again, paalala, hindi po natin yan ginagawa para po madagdagan yung kaligtasan natin. Ginagawa po natin yan dahil sumusunod tayo kay Jesus. At nawa maalala natin yung ginawa niya para sa buhay natin. So dahil po dyan, may ilang mga bagay sana tayong maalala before we partake or before we join the Lord's Supper. Di ba pag ikaw ay naimbitahan sa isang kainan, naghahanda tayo. So ganun din po, ihanda natin ating mga sarili. Una, maganda po, humarap tayo at makisalo ng nararapat. Kaya kung meron tayong dapat ihingi ng tawad sa Diyos, kung meron tayong dapat ipaayos, no? Mamaya-maya po, siyasatin natin ang ating mga sarili. Yan. Kasi kailangan malinis tayo pupunta sa hapag. Pangalawa, gawin po natin yan na may pananampalataya. No, na yan, hindi na po yan tinapay o hiniwang natin na sliced bread. No, hindi na po yan sliced bread at hindi na po yan grape juice. Yan na po ay sinisimbolo ng katawan at dugo ni Jesus. Okay, so may pananampalataya. At gawin po natin yan ng buong puso at isip. No? Na Lord, ginagawa namin to. Naaalala namin, Lord, yung inyong pagpapakasakit at tagumpay. Kaya po kami, may tagumpay sa buhay. May pinagdadaanan man kami, pero pwede po kami maging matagumpay. Okay? So sige po, lapit tayo ngayon sa Panginoon. Sabi kung meron tayong pagkukulang, lumapit lang tayo, aminin, hingi ng tawad, at siya po ay tapat na patatawarin tayo. Sabi niya, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive and cleanse you from all hindi some ng all unrighteousness. Kaya right now, no? Sige, let's ask the Holy Spirit for spirit of conviction to be upon us. Kung meron tayong naisip, meron tayong damdamin na hindi po nakapagbigay kaliguran kay Lord, no? If we have thoughts, we have emotions that displease the Lord, lapit natin, hingi tayo ng kapatawaran. Kung meron naman tayong nagawa o hindi nagawa, may mga pagkukulang, patawarin, hingi tayo sa Panginoon, lumapit tayo, hingi tayo ng kapatawaran. Yan. Kung meron tayong tao na offend, no, meron tayong offense. O tayo mismo, we carry an offense. Hindi tayo napapatawaran sa Diyos, ba't natin binigi yung offense na yun? So let's pray. Father, we come before you. Sabi nyo, come, let us reason together. Even if your sins is as red as scarlet, I will make it as white as snow. Kaya nyo po itong paputiin, gaya ng snow. Kaya nyo po muling gawing talisay yung buhay namin lahat. Kaya patawarin niyo po kami sa anumang pagkukulang at anumang pagkakasala.
Holy Spirit, we ask for your unction na makapagpatuloy mamuhay na may righteousness, na may pagkadalisay sa aming Panginoong Jesus. At ngayon po, bilang isang pamilya, sama-sama po kami magsasalo-salo sa kayong pananalangin na magpadaloy ka po, Lord, sa aming gagawin. Padaloy ka po ng buhay sa aming gagawin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige mga kapatid, bilang isang pamilya po, Church of Blessed Taytay, sa ating 24th year na tayo po magsalo-salo sa banal na hapunan. Let's partake of the Lord's Supper. Sabi diyan, for I received from the Lord what I passed on to you, sabi ni Paul. Nung gabing yun, on the night he was about to be betrayed, Jesus took bread, after giving thanks, broke it, and said, take this, all of you, and eat. This is my body, which will be given for you. And Lord Jesus, we thank you. Thank you for your intention. Thank you po, Lord, that you chose, Lord, to be the Redeemer. Salamat po, Lord. Hindi po kayo gumawa, Lord, ng isang tupa na siyang handog para sa amin. Kayo mismo po. Kinuha niyo yung aming anyo at kayo po yung tumubos sa amin. Kaya right now, as we partake of this bread, symbolizing your body, Lord, may we have an increased awareness. Magkaroon po kami ng dagdag kamalayan. Nabayad ang aming kasalanan, na by your wounds we are healed. At sa inyo po may kabuuan, may wholeness and healing. Yan po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige, let's partake of the bread. And Lord Jesus, we thank you. Thank you, Lord, that your body was pierced and broken so that we can be healed. Kaya Lord, we receive healing in any form. Healing, Lord, emotionally. Healing, Lord, spiritually. Healing, Lord, physically. Kung may iniindap po kami, Lord God, na pananakit ng katawan, may iniindap po kami, Lord God, na imbalance of hormones, blood sugar, uric acid, in Jesus' name, healing flow, we receive our healing. Kayo pa rin po ang Diyos, the same God. Yesterday, you are the same God today. Lord, kaya we claim our healing in Jesus' name. In Jesus' name, Amen. Amen. Sige, receive your healing from the Lord kung hindi ko nabanggit, ano? Sige, patuloy tayo. In the same way, after supper, he took the cup, again after giving thanks, gave it to his disciples, saying, take this and drink. This is my blood, which will be poured out for you. Do this in remembrance of me. Mga kapatid, sa pag-inom ng cup na ito, may we be reminded, no, na because of the blood of Jesus, we have gained entry into eternal life. Bayad ang ating mga kasalanan. Hindi nito mahugasan ang ating kasalanan, but mapaalala po nito na pwede tayong lumapit sa ating Panginoong Jesus at magpalinis muli. Sige, let's drink of the cup. And Lord Jesus, we thank you again. Monthly, we remember your passion, your death, and your glorious resurrection. We celebrate through your supper, Lord, your also supper. We celebrate, Lord God, your victory. And we claim that victory sa aming buhay. Kaya sa aming pagpapatuloy po, magpadaloy ka po, ng tagumpay, magpadaloy ka pa po, Lord God, ng kabanalan, magpadaloy ka pa po ng kaayusan at pagpapala sa bawat isa. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, amen. Sige po, pasa natin yung cup sa gilid. Again, paalala po, no, tayo po ay nasa ika-24 na anniversary natin. Palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang
naman, pinatay mo na yung sound. Yan, so 24 years na po tayo, no? So ito po ay pagkahanda para sa ating silver anniversary next year. Yay! Palakpakan natin lalo ang Panginoon. No, kaya po bilang paghahanda, bilang pagtapak po sa tubig at paglakad sa pananampalataya, nagdesisyon po, no, ako po mismo, no, pinagdesisyon, sige dito tayo sa labas tayo. No, kasi kung hindi natin lalakasan ang loob natin dito, paano tayo maglalakas ng loob na sa mas bongga na celebration. Kaya yun po, no? Saka gusto po natin accessible yan sa mga kapatid natin na hirapan na umakyat. Yan. Tapos gusto ko naman po na maginhawa ang lahat habang may nagpe-present, di ba? Yung alam ko naman po naliligo tayo bago umatin ng service, ano? Pero ayoko naman po na habang nagpe-present tayo doon at nagse-celebrate, ay maligo ulit tayo. No, saan tayo maliligo? Sa pawis. Although maganda sana yun, pinapawisan, nakakabawas ng timbang. Pero iba yun, maganda sana po. No? At maano po kayo, ma-excite po kayo kasi marami pong sorpresa. Yan, marami pong sorpresa tayong aanuhin doon sa ating anniversary. Kaya markahan nyo po yung kalendaryo nyo, October 19, no? Third Sunday po. So ang ating pong tema po ay faithfulness. From faithfulness, we will move to fruitfulness. Everyone say faithfulness. Everyone say fruitfulness. Magkakonekta po yan. Mahirap pong maging fruitful kung hindi tayo faithful. Yan. So kanina po sinabi ni Adrian, no, na gusto niya huminto. Pero sinabi, diretso lang. Ganon din ang ating journey in the Lord, no? Ganon din yung ating walk in the Lord. Pwede tayong magbago ng pacing pero sana wag tayong huminto. At ang panawagan sa atin ay maging tapat. Kung gusto natin maging mabunga, napakahalaga po na magkaroon tayo ng intensyon na maging tapat at magpatuloy. Kaya yan ang ating pag-usapan ngayon. Pag-usapan natin how to be faithful so that we can be fruitful. So yan po yung ating theme verse, no? John 15 verse 5. Pero basahin po natin yung passage mula verse 1 hanggang verse 5. So ito, sabi yan, I am the true vine and my Father is the gardener. NIV version. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes away, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither you can bear fruit unless you remain in me. Dito may pinapaalala si Jesus. Gusto mo maging mas mabunga, manatili ka sa akin. Kaya tinapos niya, I am the vine, you are the branches. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Apart from me, you can do nothing. Sige po, manalangin tayo. Thank you, Jesus. You're the true vine. And thank you, Father, na we were grafted. Kami po ay napasok. Kami po ay naampon dyan sa true vine. Through the goodness, through your goodness, and through the goodness of our Lord Jesus Christ, we were grafted, Lord God. Sabi nga ni Paul sa Romans, Panginoon, na we were a wild olive shoot. Kami po ay ligaw, Lord, na sanga. Pero idinugtong po kami sa true vine. Kaya po may pagkakataon po kaming maging mabunga sa aming buhay. Kaya right now, sa aming pong anniversary month, we pray, Father, again, paalala niyo po sa amin, God, na kailangan namin maging tapat. Nang sa ganon, maging mabunga po ang aming buhay, maging mabunga po yung aming hakbang at paglalakbay sa aming pananampalataya. Yan ang aming panalangin. Holy Spirit, we ask for the unction of revelation to be upon everyone. We declare, Lord God, every heart open, every mind, Lord God, alert,
We rebuke, Lord, callousness. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen. Amen. Okay, so I am the vine. So, konting context lang. No? Ito pong binasa natin, ito po yung pangpito sa mga I, no, na declaration ni Jesus, sa mga I am. Sa chat, mababasa natin, meron siyang mga I am the bread of life, I am the way, the truth, and the life, di ba? I am the light of the world, I am the good shepherd. Yan, so ito po yung panghuli. At tandaan po natin, chapter 15, di ba? Ito po yung mga huling sandali ni Jesus, kaya nagbibilin na siya sa kanyang mga disciples. Bakit? Kasi siya po ay pupunta na sa kanyang passion, death, eventually resurrection. No, at babalik na siya sa kanyang tatay sa langit. Kaya nagkahabilin na siya. Nag-aabilin na siya sa kanyang mga disciples, sa mga tagasunod. Sino rito? Disciple ni Jesus, tagasunod, taas ang kamay. O, yan. Hanggang ngayon, parehas pa din po yung kanyang bilin. So maganda po, pakinggan natin, hindi lang po ito noong panahon ng disciples niya, applicable pa rin ito sa ating panahon ngayon. It is still applicable in our time. Lalong-lalo na ngayong panahon na ito, na ang daming hamon. Di ba? Minsan nga, ayoko na manood ng balita Sino rito tumataas ang BP pag naririnig niyo yung resulta ng investigasyon? Di ba? Biglang nagkumukulot yung buhok mo, bakit? Umiinit yung ulo natin. No? Kaya yung iba naman, minsan sa akin po, nag-shift na ako mula po sa galit, nag-shift na po ako sa sa pagtangis. No, wala nang magawa Mas itangis na lang natin yung nangyayari sa ating bayan, sa Panginoon. Not yun po yung ginawa kahapon namin as we participated in the run for a godly nation. Ano yung kailangan ilapit natin? Yan. So, balikan natin ito. So, ito yung panghuli at bilin ni Jesus, last hours. Di ba pag may isang tayo, bawa, yung magulang natin aalis. Di ba may bilin yan? Sarado ang pinto O may pagkain ka na sa rep. Yan. Lalo na kung mahaba-haba mawawala, di ba? 3 araw ang mawala. Paano po yung ganyan, meron ganito. Ito yung gagawin mo, nagbibilin. At ang magandang gawin, pakinggan. Sabihin natin, pakinggan. Pero higit sa lahat, sumunod. Kasi pag di natin sinunod, yung narinig natin, hindi natin mararanasan yung dapat na maranasan dahil doon sa ibinilin. So dito, Jesus was about to leave. So, hinanda niya yung kanyang mga disciples. Dito po, this is the continuation of Jesus' preparation for His disciples. Kasi He will depart. Yan. Tinuruan niya yung 11. Dapat 11, Pastor? Kasi si Judas umalis na para mag-Judas. Ang naiwan yung 11 na lang yung naiwan. Okay? So dito pinakita niya, dito pinaalala niya, napakahalaga na pag wala ako, manatili pa rin kayo. No, kasi alam niyo, di ba? Minsan po yung absence, yung pag hindi natin nakikita, natitest po yung katapatan So dito binili niya po yung kahalagaan ng pananatili sa kanya. Kasi babalik na siya sa tatay niya sa langit At meron siyang inabili na gagawin yung mga disciples. So dito, inabili niya, in-encourage niya, ito yung mangyayari pag nanatili kayo sa akin, magiging mabunga kayo. Magiging mabunga kayo. Alam niyo, sa Bible, yung pong grapevine o yung taniman ng ubas, no? Ginagamit po yan para po ilarawan. In the Bible, the grapevine, yung taniman ng ubas, is used to describe the nation of Israel. Kaya pag nabasa niyo sa Bible, lalo na Old Testament and the New Testament, pag sinabing grapevine, ano po dyan ay ang bayan ng Israel. Na ganito, kailangan maging mabunga kayo. Maging mabunga kayo. Yung pong vine and vineyard, yan po yung old and secret images sa Judaism. Kaya napakahalaga po ng illustration na yan, yung pagsasalarawan na yan, o yung symbolism na yan sa kanila. At maging sa mga bayan sa Mediterranean ng panahon na yon. No? Yung vine o yung ubas, sino nakakita na ng taniman ng ubas? Sino na nakapunta sa vineyard? Sige, minsan po mag-field trip tayo sa Longboy Farm. Alam niyo 'yan, sa La Union. Meron po doon, may farm po doon na taniman ng ubas. So papasok ka, daming vine,
No, tapos may mga ubas doon, pwede kang pumitas, babayaran mo na lang. No, at matamis siya, matamis. So, dito, nire-represent po yung ubasan. Ang representasyon po niyan ay yung tipan ng Lord sa mga taga-Israel. It represents the covenant of God to His people. Na, ito yung ano ko sa inyo ito yung aking pangako o tipan o agreement with you. Ako yung mag-aalaga sa inyo. Kailangan lang may gawin kayo para mamunga. Yan. So, yun. Iingatan niya, pangangalagaan niya. Tapos, napakalaga na, syempre, magbunga. Yun naman yung responsibilidad. No? So, pinapakita po yan dito. So, inulit ni Jesus nung paalis na siya. Yan, kaya napakahalaga po. No, dito makikita natin, meron tayong pribilehiyo, everyone say privilege. Everyone say responsibility. Yan, responsibilidad. Dahil binilinan tayo ni Jesus. No, ano yung privilege na yan? Alam niyo po, meron tayong privilege dahil idinugtong tayo. Yun nga, sabi sa Romans dati, ligaw na bunga. Dugtong. Sino nakakita ng gano'n? Sa elementary ba tinuturo pa yan? Kasi kami ng practical arts namin ng agriculture, grade 5. Elementary agriculture. Tinuro doon yung tinatawag na grafting. Diba? Ano yung grafting? Yung puputol ka ng sanga, tapos tatapyas ka ng konti doon sa isang trunk or sanga makapal, tapos doon mo ididikit, tapos tatalian mo. Hanggang eventually maghilom yon, magiging na siya, bahagi na siya ng puno. No? Sino rito nakatikim na nung mangga na mukhang mansanas? Di ba? Yung mango na malaki, o kaya yung guapol. Ayan, di ba? Yung wala na yung native na na bayabas Kasi ginraft nila, dinudugtong nila. Meron nga akong nakita sa YouTube, isang puno, 2 bunga, bakit dinugtong niya? So, ganun yung nangyari, dinugtong po tayo. Ngayon, dahil dinugtong tayo at tinanggap naman tayo, nung pinaka-main branch, naniniwala ba kayo tinanggap tayo? Sino naniniwala? Wala naniniwala, isa lang naniniwala. 2 lang yung mag-asawa po. Yung iba, ba't di kayo naniniwala? So, dahil tinanggap tayo, meron po tayong pribilehiyo na to share in the life of the true vine. No? Diba? Dahil tinanggap tayo, pribilehiyo po natin na nakakapag-pray tayo at sinasagot ng Diyos yung prayer natin. Diba? May pribilehiyo po tayo ng pag-iingat ng Diyos. Diba? Dumadaloy kasi yung buhay niya sa atin. Dumadaloy po. No? At ang tandaan po natin, ang buhay po, yung buhay, dumadaloy po yan sa best source dapat. Nakakalungkot lang minsan, ang dami pong mga tao, humuhugot sila ng buhay sa hindi malinis o hindi magandang source. Kaya magandang pag-isipan natin, saan ba ako humuhugot ng buhay? Humuhugot ba ako ng buhay sa hanap buhay ko lang? Sa mga estudyante, saan ba ako humuhugot ng buhay? Ang buhay ko lang ba yung pag-aaral? Kaya minsan nasa-sacrifice na po yung pagsisimba, nasa-sacrifice na po yung pagbabasa ng Bible, pag-pray. Na pag ganun po yun, pag inuuna, anumang bagay na inuuna natin, kaysa Diyos, ibig sabihin doon po tayo humuhugot ng buhay. At sinasabi ko po sa inyo, kulang siya. Kasi life flows from the best source, and the best source is the main branch, who is Jesus. Who is Jesus. Meron ba tayong suliranin sa pananalapi? Saan tayo ugot ng buhay? Doon po sa nakamotor na may nangongolekta araw-araw na may payong? Oo, kaya doon sa mga sa mga lending firm na maya-maya na pagka pumalya tayo ng bayad tatakutin tayo. Ganon. May mga na-handle na po ako, nakaranasan, yes, dumugtong sila sa Panginoon, pero they chose to draw life not from the main vine. At alam niyo nangyari, nadagdagan lamang yung problema. Nag-multiply. So, yun po, connect tayo, bakit pribilehiyo po yan na tayo po ay dinadaluyan ng buhay galing sa Diyos. So,
Ano pa? Sa bukod sa privilege, meron din tayong responsibilidad. Everyone say, responsibility. Dahil kinonect tayo, napakahalaga po na manatili tayong konektado. No? Konektado sa Diyos, konektado sa true vine. Dati, hindi tayo konektado, di ba? Pero nung may nag-share sa atin ng mabuting balita, tinanggap natin ng Panginoon, napakahalaga po ng part natin, tayo po ay manatili. Manatili. Kaya nga sabi sa John 4:15 verse 4, sabi niya, remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine, neither can you bear fruit unless you remain in me. Tingnan niyo, it must remain in the vine. Yan. Wala pong dadaloy pag hindi po nanatili yung sanga. Okay, wala pong dadaloy pag hindi nanatili yung sanga doon sa main branch. Tingnan niyo na lang po yung kinuwento ni Jesus sa sa prodigal son. Nung yung kanyang anak na bunso, hinugot niya yung buhay sa tatay niya. Akin na yung mana ko, sa buhay. Pero umalis siya sa tahanan ng tatay niya. Eventually po, naubos yung buhay na kinuha niya. Anong ginawa niya? Bumalik po siya ulit sa tatay niya. Kumonekta ulit siya. Ganon din po tayo. Ganon din ho. Kasi life flowing from the true vine is the best source of fruitfulness. Kung gusto po natin maging fruitful, manatili po tayo. Manatili. Kaya ito nga yung verse natin eh. If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Kaya magandang paalala po yan sa atin, no? Church So Blessed Taytay. 24 years na kayo, manatili kayo sa akin. May mga iba't ibang mga sistema, di ba, ng discipleship, no? May iba't ibang sistema ng Bible study, may mga material. Pero punto po nito sana po, no? Tayo po konektado kay Lord. Bawat isa sa inyo po sana konektado, hindi lang paglinggo. So, baka nangyayari kasi kung connect pag linggo, Monday, disconnect na naman. Then Sunday, magsisimba ulit, konektado na naman. Hindi po. Napakahalaga na pag kay Sunday, Monday, Tuesday, konektado pa rin tayo. Mas mahalaga nga na we practice being connected with the Lord, developing our inner spiritual life. Kasi hindi naman hindi lang natin kailangan siya pag linggo eh. Kailangan po natin siya linggo hanggang linggo ulit. No? Linggo hanggang linggo ulit. Kaya napakahalaga na we need to connect our inner life to Jesus. Connecta natin yung buhay natin. Kasi hindi po sapat na may alam lang tayo tungkol kay Jesus. Yan po yung topic namin doon kala Ate Lori nung Biyernes. Maniniwala ba kayo na may mga tao may alam tungkol kay Jesus, pero hindi nila kilala talaga si Jesus? Na paano natin makikilala? Kumonekta tayo sa Kanya. Paano natin siya mas makikilala? So pwede makilala natin siya kung kumonekta, pero mas makikilala natin siya kung mananatili tayo. Na mananatili. Maraming mga bagay po na pwede sa ating magpaalis na hindi manatili kay Jesus. Kaya napakalaga po, i-connect. Kumonect tayo at manatiling connected. Manatiling connected. Kanina po, nag-book kami ng TNBS, ng InDrive. Nakakonect po ako doon sa Converge, doon sa aming bahay. Nung lumabas na kami ng gate, hindi connection pa. Pero nung bandang kalagitnaan na connection, naputol na yung connection. So may there is a problem. Yan. So kailangan kumonekta ulit ako. Paano ako kumonekta sa internet para makonekta ko po yung software ng TNBS. Makita ko kung nasaan na yung sasakyan. Kailangan po kumonekta ulit ako sa internet para makakonekta ako doon sa software. At ganoon din sa yung uso ngayon yung mga Bluetooth na mga earphones. Sino rin may ganon? Yung wireless na di ba minsan ako ganon pag nagta-type ako, may earphone ako na Bluetooth. Tapos mapapasiyar ako. Pag nagsiyar ako, biglang mawawala yung signal. Sabi wala nang koneksyon. Kaya minsan, yung pinapakinggan ko, ano nga ba sinabi ng pag-upo ko ulit, pagkatapos ko magsiyar, i-rewind ko. Igagano mo, na-miss out ko yun Kasi naputol yung connection eh. So mga kapatid, nakikita nyo ba yun? Na
pag naputol yung connection natin sa Diyos, pwedeng may mga binababa siya sa atin, meron siya ibinubuhos na may miss out natin. Bakit? Kasi hindi tuloy-tuloy yung pagdaloy sa atin. Na nasasayang. Kaya tandaan natin, we need to connect our inner life to Jesus and we need to stay connected. It's not enough that we connect. It's important, imperative, napakahalaga that we stay connected. Now, ito na. Kasi faithfulness leads to fruitfulness eh. So napakahalaga pala yung usaping faithfulness. No? Faithfulness. Alam niyo ako po nabibless. Papasalamat po ako sa mga kasama namin dito magmula pa nung simula. Hindi po nung year 1 kasi 8 years na po ang tay-tay nung dumating kami. Pero yung mga nakasama namin at nakatuwang namin mula nung dumating kami noong 2009. So yung mga kasama namin ng 16 years, salamat po. Palakpakan naman namin po sila, palakpakan natin sila. Salamat po. At alam ko patuloy po kayong mananatili. Napakahalaga po no, na manatili tayo. Pero ito po yung request ko. No, sana po we move in faithfulness in Christ. Manatili tayo kay Lord kasi doon lamang siya may magagawa sa buhay natin kung mananatili tayong tapat sa Kanya. Lagi tayong konektado. Kasi kahit ako po, pag nag-disconnect na po ako sa Diyos, wala na po ako maibubuhos sa inyo. Wala na po ako maipapasa. Ang may papasa ko po sa inyo, pwede kontaminado, it can be contaminated, it can be diluted, or walang ano po, walang dating. Walang dating. Kaya napakalaga po that we remain faithful. Ngayon, how do we remain faithful? Yan po. Sa unang bagay po, ihanda natin ating sarili sa pruning. Everyone say pruning. So, if you want to be faithful, to be fruitful, accept pruning from the Lord. Ano yung pruning? Tinatabas, kinomorek, inaayos. Now, John 15 verse 1 to 5, there, I am the true vine and my Father is the gardener. He cuts off every branch in me that bears no fruit. Ayan yan ha. So pag may nakita po siya, itong parte ng buhay mo ito, anak, hindi yan nakakatulong sa'yo. Iko-call po niya yung attention natin. Okay? Paano kinukall ni Lord yung attention natin? Experience-wise po, no? Either iko-call yung attention natin through discontent, hindi na tayo kontento, or iko-call yung attention natin through pain. Okay? Nasasaktan na tayo. Discomfort. Kaya lang minsan iba talaga, matiisin eh. Okay? So pag tinawag po niya attention natin, ibig sabihin may pruning na dapat mangyari. Okay? Sabi ganun. Sa ano po, sa bahay, meron po kung gusto tanggalin na tanim eh. Ang tindi nung halaman na yun eh. Kinuha namin kila Ate Luluyawan. Meron pa ba kayo ng Vietnam Rose? Grabe siya, tindi. May time na gumano na siya. Matinik po kasi yung Vietnam Rose eh. So ang ginagawa ko po, tinatabas ko po siya. Nagugulat ako, habang tinatabas ko siya, may sumisibol na naman, mas malago siya. Mas lumalago. At mas madaming bulaklak. Eh pag nalaglag yung bulaklak, may binhi, may panibago na. Grabe ito ah. So ganun po yung pruning when we ask the Lord, when we let the Lord prune us. Yun po isa eh, masakit sa simula, pero pwedeng yung mga bahagi ng buhay natin na hindi namumunga o konti ang bunga, mas nagiging mabunga. No, mas nagiging mabunga. Kaya ibig sabihin po let's allow God to have His way with us. Bayaan po natin ang Diyos. No? Bayaan natin. Huwag na po tayong pumalag. Huwag na po tayong pumalag. Bakit? Para sa kapakanan naman natin yon. No, sa church, baka po may pinapakorek sa atin ng Diyos as a church. No, ako po lagi itong nire-reflect kay Lord, 24 years na po kami. Ano po yung gusto niyong cut namin? Ugali ba? Ano yung gusto niyong ikat namin na mentalidad in ministry? No? Alam niyo, isang bagay po na unang-unang pinrun sa akin nung dumating po ako dito, share ko po sa inyo, totoo na. Huwag mong tignan na huwag kang tumingin sa dami. Tumingin ka sa paglalim muna. Okay? So, do not go after numbers lang. Pinrun niya yun kasi nagugulat po ako pag kami gathering ng mga kabaro sa labas ng CSB. Ang unang tanong, saan ang church mo, pastor? Saan mo, okay. Ilan ang member mo? Ganun agad ang tanong. 80 to 90% yun agad ang tanong. Ilan ang dumadalo sa inyo?
Sabi ko, ganun. Ay, ako po, I don't exaggerate. Sinasabi ko talaga yung number. Dami din pala. Praise God. No? Pero kung ako po ay hindi po pinroot ni Lord yung mentality na yon, pagod po kayo lahat. Pagod kayo lahat. Bakit? May kailangan kahit pagod-pagod ka na. Hindi, sige. Ikaw, ilan ang Bible study mo? Ikaw, ganito na. Pero ito hindi naman po ibig sabihin na hindi na tayo kailangan lumabas. Kaya nga ito yung natin, tema natin last year Panahon na po para lumabas tayo. Tingin ko po panahon na po. Kasi sa pagtugon natin sa pinagagawa ni Lord, it's a sign of faithfulness. Pero, allow God to have His way with us. So kung meron pong pagtutuwid, may pagsasaayos ng Diyos sa buhay natin, sa church natin, kaya po natin siya. Tumugon po tayo. Sa po, ang daming may napalad akong reel, pumapalag yung pusa na inaayos. Na eventually, nung huminto na siya pumalag, gumanda na. Bakit? Kasi nag-groom na siya. So, ganun din tayo, Pwede pong may inaalis ang Diyos, meron siyang gustong gupitin, meron siyang gustong ayusin, meron siyang gustong tanggalin. Bayaan po natin. Hebrews chapter 12, verse 4 to 6. Sabi diyan, in your struggle against sin, you have not yet resisted to the point of shedding your blood, and you have forgotten the word of encouragement that addresses you as sons. My son, do not make light of the Lord's discipline, and do not lose heart when He rebukes you. Pag tinatawag po ng Diyos yung atensyon natin, ibig sabihin po nun may pruning na ginagawa. Ano po kaya yung pinuprune sa atin? Anak, bawasan mo naman yung screen time mo. Anak, bawasan mo naman itong ganito. Anak, ingatan mo naman yung sarili mo dyan sa mga sinasamahan mong kaibigan. Pwede ganon. Anak, kailangan ba yung gastos na yan? Mga ganon. No? Sometimes po, painful experiences can be a form of discipline. No? Paalala sa atin ng Diyos. Kaya sabi niya rito, the Lord disciplines those He loves, and He punishes everyone He accepts as His own. Ibig sabihin po niya, matuto po tayong magpaalaga at sumunod sa Diyos. Sabi mo nga, magpaalaga at sumunod sa Diyos. Ibig sabihin po, kung paano niya tayo gustong alagaan, bayaan natin siya. Kung paano tayo alagaan. Tapos, sumunod. Alam ko po, year in, year out, marami pong pagpapaalala sa atin ng Diyos dito. Every Sunday, prayer meeting, marami pong paalala sa atin ng Diyos dito. No? Kasi pamamaraan ng pag-aalaga niya yun. Paalala. Ano yung kulang po? Pagsunod. Pagsunod. Yan. Alala niyo po yung Decalogue? Ano yung Decalogue, Pastor? Yung Decalogue. Yun po yung sinasabi natin 10 Commandments. Pero hindi lang 10 yun Kasama po doon, mamahalin natin siya at walang ibang Diyos. Pangalawa po doon, i-observe po natin yung pamamahinga at panahon para sa Kanya. Ayun yung mga sample. Ano pa? Paggalang sa magulang. Yan. Kaya po sinabi ng Diyos yun, para maalagaan niya yung mga tao kasi itinabi niya yung bayang Israel Hindi niya po ginawa yun para KJ, para Killjoy. Dito po, di ba? We discourage listening to this type of music. We discourage watching this type of film. Bakit? Para maalagaan at maingatan tayo. Okay? We encourage everyone to be faithful. No? At lagi, bakit? Kasi para hindi tayo manlamig. Para po hindi umihip lang ng konti, titibag. Okay? Para tumibay po yung pundasyon. Diba sa FB po may side note, natatawa ako, meron po doon pinakita na tulay. Itong tulay na to gawa ng Japanese government. Itong tulay na to gawa ng Philippine government. Yung Philippine government po, bumagsak na ganun, bakit nabigatan? Pero yung Japanese na ginawa sa Cebu, kahit lumindol, ando pa rin, nakatayo pa din. Bakit? Kasi sinunod po nila yung specification para doon. Ganun din po sa atin. I believe the Lord, the Lord is giving us specifications para tumatag po tayo. Lalo na paglabas natin ng church mamaya, may mga binibigay na specifications si Lord.
No, para hindi tayo madaling sumuko, hindi tayo madaling umayaw. Okay? Marami po kasi ginagawang sandata ang demonyo eh. No, bibigyan tayo ng discouragement, o kaya bibigyan tayo ng kabalahan, ano, para hindi po mag-ugat kay Lord. Para sa ganun, konting problema lang, ayawan na. No, ayawan na. Minsan po, aralin po natin yung ano ni Job, yung storya ni Job. Ano po yun? Kung sasummarize niyo po doon, ang gustong ituro sa atin ng aklat na yun, wisdom po kasi siya eh. Ang gusto po ituro sa atin doon ay magtiwala lang tayo sa Diyos. Alam niya yung ginagawa niya, manatili po tayong nakatanim at nag-uugap sa Diyos. Yan. Pag ganun po, we let the Lord take care of us. Kaya matuto po tayo magpaalaga. Si Lord po yung gardener at iingatan niya po tayo. Kasama po sa vineyard, yung pag hindi namunga, titignan po nung may-ari ng vineyard yung mga dahon, baka marumi. Kasi pag natatabunan pala ng alikabok yun, nakaka-apekto yun sa pagbunga. So ang gagawin niya, kaya meron naman baka bumababa ng ganon, kailangan itaas para makahinga. Ganon din yung ginagawa sa atin ng Diyos. He prunes, He rearrange our lives, inaayos yung ating buhay. Ano yung punto doon, Pastor? Matuto po tayo magpaalaga kung ano yung gusto niyang gawin sa buhay natin. May nire-arrange ba? Meron ba siyang tinatabas? Meron ba siyang tinadagdag? Okay? So, mag-ano lang po tayo. Ito po tandaan natin pag hindi po Diyos ang nagtanggal, napakasakit po yan. Napakasakit. Kaya bayaan po natin, Diyos na po yung magtanggal kung ano may dapat tanggalin. Diyos po ang magtuwid kung meron siyang tinutuwid sa atin. At ano pa yung, sabi sa Matthew, tingnan niyo po ito, ganito siya mga laga. Tingnan niyo yung mga ibon, hindi sila nagtatanim, pero sabi niya gano'n, your Father feeds them. Tingnan niyo, are you not of more value? Magpaalaga po tayo. So matutong magpaalaga. Again, matutong magpaalaga at matutong magpaingat sa Panginoon. Pangalawang bagay po, so let the Lord take care of us by pruning, by rearranging. Pangalawang bagay po, kailangan po may effort po tayo na manatili konektado. Manatili konektado. Hindi po siya automatic. Yung paglago po natin sa Diyos, yung paglalim po natin, hindi po siya automatic. Kasi nasabi ko na po sa inyo ulit, hindi po siya automatic. Napakalaga po, meron tayong effort. Kaya nga may responsibility eh. Kaya sabi rito, remain in me and I will remain in you. Si Jesus, sinabi na niya yung part niya, mananatili ako sa inyo, pero part niyo, manatili kayo sa akin. Manatili kayo sa akin. So napakalaga po that we make effort to stay connected. To stay connected. Dito po sa church, napapasalamat ako kay Ate Len. Ang tiyaga niya po na kahit hindi dumadalo, hindi niya pinuputol yung connection. Talagang po. Kasi napakalaga po na konektado eh. So pinapaalalahan na niya, iniimbitahan niya, may anniversary ganito ganyan, Kasi ang Diyos nandiyan lang po talaga eh. Yung gawain nandiyan po eh. Ano yung kailangan? Nasa isang part po yung pagtugon nung inaabot. Kaya lang wala na kaming magawa kung hindi tumutugon yung inaabot. Okay? Pero ito po yan eh. Ang Diyos po hindi napapagod umabot yan. Diba? Nangako na nga po siya eh. Mananatili ako sa inyo. Kung mananatili kayo sa akin, minsan ayaw ng taong manatili. Aabutin pa rin niya. Naabutin pa rin po niya. Napakalaga po na manatili tayo at mag-effort. Bakit? Our fruitfulness is directly proportional to our intimacy or connection with the Lord. Pwede po nakikita natin, di Pastor, di naman totoo yan. Bakit? Mabunga naman, may trabaho ako eh. Mabunga naman, mataas ang grade kayo. Kapatid, hindi mo ba naisip baka maging mas mataas ang grade mo kung konektado ka kay Lord? Di mo ba naiisip na may posibilidad na yung kita mo mas madagdagan kasi konektado tayo kay Lord? Na meron siyang pwedeng buksan na magpabago pa ng kalagayan ng buhay natin. Hanggang
I always call to mind si Seth Fawcett, yung pong naimbita natin sa QC. Hindi po siya graduate, pero na-promote siya nang na-promote sa trabaho. Bakit? Nagugulat yung mga kasama niyang graduate. Kasi meron siyang mga sinasuggest na nagugulat yung mga may-ari. Kung maganda yan Then pag ginawa nila, nagiging mas productive yung kumpanya. Kaya promote siya. Saan galing yun? Connection niya kay Lord. Nagda-download po si Lord sa kanya ng mga ideas. Nagda-download po sa kanya si Lord ng mga instructions. Kaya napakalaga po na tayo ay manatiling konektado. At sa pananatiling konektado, to remain connected, it requires effort. Again, effort. Effort po yung paggising dahil 9:30 ang service natin. Effort po yung paggising ng nasa oras kasi nagpatawag yung worship leader ng practice ganitong oras. Okay? Effort po yung paghahanda ng sarili. Bakit? Kasi kailangan maging maganda yung yung pagbuhos ng presensya ng Panginoon. Effort po lahat 'yan. Effort po 'yan. Bakit? Kasi po napakalaga na manatili tayo konektado. Sa pagiging konektado po natin, may responsibilidad po tayo. Okay? So tingnan niyo po itong Luke chapter 5. So also were James and John, sons of Zebedee, who were partners with Simon. Then Jesus said to Simon, "Do not be afraid. From now on, you will be catching people." When they brought their boats to shore, they left everything and followed him. Ibig sabihin po kung kanina po, maging intimate tayo. Dito naman po, ang panawagan sa atin, maging intentional naman tayo. Dito, tignan nyo, iniwan nila. Iniwan po nila yung hanap buhay nila. Di ko sinasabing iwan may trabaho mo may direction kay Lord, ikaw. Pero ito yun iniwan nila kasi may direction si Lord Maging intentional po tayo sa ating paglago. Maging intentional po tayo sa paglago. Maging intentional po, Hindi ka na po gagawin yung pa-check nga nung mo, devotional mo, Hindi ka na po check na, yung memory verse mo, Pag may Bible study po, yung tuklasin, natutuwa po ako dun Pag tuklasin, sabi ko, assignment yan sagutan nyo na yan Okay, pag dito, hindi pala sasagot okay, sige. Sasanay din, na intentional sagutan. Pero mahirap pong lumago talaga pag hindi po tayo magpupursige. Hindi tayo magpupursige. Napakalaga po, be intentional. Luke chapter 13, tignan niya, sabi dito, a man had a fig tree planted in the vineyard and he came looking for fruit. Nung nakitang wala, gusto nang putulin. Pero, tignan niya yung sinabi ng Diyos through the story. Gusto nang putulin pero tignan niyo, sinabi niya, I will still find none, cut it down, why should it be wasting the soil? Ano yung sinabi po dito bilang pagdugtong? Ito pala na ilagay. Sabi dito, sige, bigyan pa natin ng pagkakataon. Lalagyan pa ng pataba, aalagaan po hanggang magbunga. Mga kapatid, one thing about vineyard, minsan may mga branches po yan na walang bunga, pero dahil sa pangangalaga po nung vine dresser po, nagbubunga po yan. May kanya-kanyang timing pala yung mga sanga. Kaya ikaw, pwede kang, kung nakikita mo ngayon, nag-stagnate ka, darating yung time, if you will just, be intentional, magbubunga ka din. At nakita ko po yan sa mga ministers natin. May time po na parang palos. Marami tayo parang palos. Parang ang dulas, ang hirap pulihin. Closing prayer pa lang, wala na. Uy! Pero ngayon, nandito na lagi. Kasi may panahon po para magbunga. Pero kailangan mag-operate sa ni Lord at maging intentional sa growth. At sa pagiging intentional po, we have a living, loving, and lasting union with the Lord. Ito po, challenging ito. Bakit? There will be times we will be discouraged. There will be times may hindi tayo maintindihan. Ang dami pong huminto sa walk with the Lord. Bakit? Hindi nila maintindihan yung nangyayari.
Kasi meron gustong mangyari sila. Hindi nila maintindihan, ito yung nangyayari. Kaya mahalaga po, no? Una, we let the Lord take care of us, His way. Napakahalaga po. Then, we be intentional. Okay? We stay in fellowship with the Lord. Okay? Hindi lang pag Sunday, hindi lang pag Saturday, hindi lang pag Wednesday. Okay? Kundi, lagi, kaya may nahihirapan tayo, hindi natin maintindihan, we'll just trust the Lord. John 6, ano yung context nito? Ito yung nagpakain siya ng marami. Tapos sunod pa rin ng sunod yung tao. Sabi niya, kaya lang kayo sumusunod kasi nakakain kayo ng libre. Tapos nagsermo na siya, I am the bread of life. He who will eat my flesh. Ganun, ulat yung mga ano, ha? That's sabi ng mga ng mga nakikinig sa kanya. Ang hirap ng teaching na yan, Lord. Kasi tinig nila literally eh. So marami po nawala, no? Marami pong umiwan sa kanya. Sabi niya, from this time, many of his disciples turned back and no longer followed him. Tapos nakita niya, doon pa rin yung 12. O, di ba si Judas nag-stay pa din? Hindi ko alam ba't nag-stay si Judas eh. Pero sabi niya, you do not want to live too? Do you? Tinanong niya yung 12. Ito yung sagot ni Peter, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. We believe and know that you are the Holy One of God. Mga kapatid, ito po 24 years na po tayo. Gaya ng sinabi po ni Adrian, may time po na gusto natin huminto. Meron ng breakthrough eh. Tuloy lang po tayo. Gusto na natin umayaw, may hindi tayo maintindihan. Tuloy lang. Tuloy lang. Gusto na nating bumitaw, tuloy lang. Tuloy lang. O tingnan nyo, sa kakatuloy niya. Ilang oras yung clock mo? 1 hour and ilang minuto? 3 minutes, o, di ba? Naghahanap pa nga siya ngayon ng bago eh, nalaban eh, kasi kaya pa. Nung una po 5K lang eh. Pero nung nagpa-condition sila last week, kaya pala yung 10. Kaya nagpalipat siya. Palipat po ako ng 10. Pero tignan niya, kahit naghanda na, may time na gusto na maminto muna. Ang napakahalaga po, meron siyang kasabay na nagpapaalala sa kanya. Tuloy lang. Mga kapatid, sa buhay po natin, minsan gusto natin huminto, gusto natin umayaw. Andiyan po yung Diyos eh. Lagi po siya nagpapaalala, lagi siya nag-encourage. Huwag kang huminto. Lagi siya nagpapaalala, lagi siya nag-encourage. Tuloy lang. Kanino ngayon yung responsibilidad? Sa atin. No, sa atin. So kahit po pinagtutulakan siya, tinakot ka ba kaya ka nagtuloy? Kala ko may nakasubit na 45 dito eh. Tuloy lang ha. Siyempre, tuloy na ako. Kaya ganun. Hindi ko ganun ang Diyos eh. Ang Diyos mag-encourage lang po eh. Pero nasa atin po yung responsibilidad na tumugon. Again, mga kapatid, I'll end with this. Yung pong ating pagiging mabunga sa Diyos, pribilehiyo po yan. Pero kasama ng pribilehiyo po ay responsibilidad. Napakahalaga po na we be ready for the responsibility. Napakahalaga po that we value the privilege. Kanina po nang ginagawa ko po yung tinatype ko siya na naluluha ako sa Lord. Salamat po sa privilege na makapagturo ng salita ninyo. At the same time po, nahihintakutan po kasi alam ko mas mataas po yung pagsusulit sa aming nagtuturo. Pribilehyo siya, pero meron po siya kaakibat na responsibilidad. At ganun din po dito sa church. Bilang bahagi po sana ng Church Sobles Taytay family, sana po maging isa tayo dito na i-appreciate po natin yung pribilehiyo na tayo ay nakakilala kay Jesus. And we step up with the responsibility ng pananatili kay Jesus at pagsunod ko yung pinagagawa niya. Kaya ito, dalawa lang. Pakalaga po, kung gusto natin maging faithful, be ready for God's pruning, be ready for how God will take care of us, at mag-effort po tayo na manatiling connected. Mag-effort po tayo. So, dito po, magandang pagnilayan natin mamaya o later on this week, ano-ano po yung kailangan natin isuko sa Diyos para maging mabunga yung buhay natin.
Okay? Ano po, paano tayo mananatili konektado? Kanina, ang ganda na inamit natin, dakila po yung katapatan ng Diyos. So ano po yung kailangan pa natin isuko para po maging mabuhay-buhay natin? So mga kapatid, yung po gusto kong iwan sa atin sa unang linggo po ng ating anniversary month. Again, palakpakan natin ng Diyos sa kanyang katapatan sa atin dito sa Taytay. Hindi po biro ang 24 years. Yan po ay posible lang dahil sa katapatan ng Diyos. Amen? Tayo po tayo lahat. And let's pray. Let's pray. Unang po pasalamatan natin ng Diyos sa 24 na taon. Hindi ko po alam kung ilang taon na po kayong kasama namin o ilang taon ka nang konektado kay Lord, pero isang pagpapala yan at isang pribilehiyo. So right now, Lord, we thank you, Lord, for the privilege. Lord God, far be it, Lord, yung pribilehiyo na yan, Lord, magpataas ng aming kalooban. Maging mapagmataas po kami. Kundi, Lord God, sundin po namin yung inyong halimbawa, yung pagpapakumbaba. And bayaan niyo po, Lord, that we be aware that it is a privilege na dumadaloy po sa amin ang inyong buhay. Dumadaloy po sa amin ang inyong buhay. Salamat po. Salamat po sa privilege. Salamat po na nagpapadaloy po kayo ng buhay hindi lang po sa church, kundi sa buhay ng mga kapatid namin narito. Dumadaloy po yung inyong buhay sa kanilang pamilya. At panalangin po namin, patuloy pa po dumaloy ang buhay sa kanilang pamilya, sa kanilang tahanan. Lord, iparanas niyo pa po. Also, we pray, Lord God, that we take up the responsibility, Lord, of remaining in you by being faithful. Lord, increase niyo pa po yung faithfulness namin sa inyo. Lord, alam ko po, marami pa po kayong mas magagandang mga plano na gusto niyo maranasan namin. Kumbaga, yung nararanasan po namin ngayon, patikim lamang po yan. Meron pa pong mas magandang breakthrough, may mas maganda pa pong promotion, may mga mabubuting bagay pa po, mas mabubuting bagay, Lord, na magtataas ng aming kagalakan. Kaya bayaan niyo po, Lord, that we cooperate with you. We cooperate with you. Panalangin ko po sa bawat isa, Lord, we make an effort to remain connected with you. Lord God, labanan po namin, Lord God, labanan po namin ang discouragement, labanan po namin ang katamaran, labanan po namin ang kahihiyan. Lord God, paglabanan po namin yan, at sa ganun, manatiling tapat po kami sa inyo, Lord God. Salamat po, tinatanggap po namin, Lord, bagong buhay. Sabi mo, bagong buhay, Lord, tinatanggap ko po. Magpadaloy ko po sa amin ngayon, bagong buhay. Yan ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ito po, awitan natin ng Panginoon bago po sa ating benediction. Palakpakan natin ng Panginoon. Di ka na
Lord, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo, O Diyos, na patuloy na ipinapadaloy mo sa mga oras na ito, God. Lord, salamat sa mapagpalang mensahe mo ngayon, Lord God, na kung saan, Lord, magpatuloy kaming nakakabit sa inyong branch, Lord God. Salamat po, O Diyos. Salamat, Panginoon, na tunay, O Diyos, na napakadakil